Hello, sound check. Like that. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay ako'y naririnig po ninyo. Bagamat tayo po ay nasa lansangan, ibinabahagi po natin ang salita po ng Panginoon. Na sa pagkakataon pong ito ay kailangan po natin sa kabila po ng mga nangyayari sa ibang bansa. Katulad po ng pangyayari sa Israel, nagkakagulo po, kailangan po natin ng tiyak na kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang pagpapahayag po ito ng Biblia na salita ng Panginoon ay wala pong bayad. Hindi po kami humingi ng anumang ikapo. Hindi po kami humingi ng anumang bayad pagdating po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa atin pong mga Kristiyano, napaka-importante po ng tinatawag na salita ng Panginoon o ng Biblia, sapagkat ito po ang iniwan ng Panginoon na siyang ating alalay para po sa ating pamumuhay. No, sabi po sa Bible, maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi po sa Efeso 2:8-9, for by grace are ye saved through faith. No, sa pamamagitan daw po ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, at hindi sa ganang sarili nating gawa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po sa Galatians chapter 2 verse 16, hindi po sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o pagsunod po sa 10 utos tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Paano po yun? Ibig niyo po bang sabihin na baliwalain na ang 10 utos? Hindi po, sapagkat wala po makakasunod sa 10 utos. Wala pong maaari na magsabi na nasunod niyo po ang buong kautusan. Ang sabi ng Bible, he that hath the Son hath life, but he that hath not the Son hath no life. Ang kailangan po natin walang iba kundi ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, yung tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na kung saan ang sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kapatid, sa ating pong talambuhay, tayo po ay tunay at sadlak na makasalanan. Wala po sa atin ang perfecto. Ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 10, wala pong matuwid, wala kahit isa, wala pong humahanap sa Diyos. Kaya po tayo, imbis na tayo ay maging busy sa ating po mga trabaho, dapat din po natin pakinggan at dapat din po natin bigyan ng oras ang salita po ng Panginoon. Ang sabi po sa Roma 1:16, Roma 1:16, ang sabi po doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang sabi po sa Bible, dapat po hindi natin ikahiya ang salita ng Panginoon o ang kanya pong tinatawag na ebanghelyo, sapagkat ito po ang may kapangyarihan upang magligtas po ng ating kaluluwa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tao po, listen to this, ang tao po ay binubuo ng 3 bagay. Kaya po tayo sinabi sa Bible, nakawangis ng Diyos, sapagkat tayo po, una, ay meron pong kaluluwa, meron po tayong espiritu, meron po tayong katawan. Ano po? Yung pong espiritu, pag tayo ay namatay, kahit anong ginawa mo, yan po ay babalik sa Diyos, sapagkat yan po ay galing sa Diyos. Kapatid, pag tayo ay namatay, yung katawan, yan po yung binubulol, yan po yung nilalagay sa kabaong,
nilalagay sa libingan at yun po yung inuuod. Pero kapatid, meron kang kaluluwa. Kaibigan, meron kang kaluluwa. Meron kang pananagutan sa kaluluwa mo now. Kung tayo ay takda at sinabi sa Bible sa James chapter 4 verse 14 na itinakda sa tao ang once na mamatay at ang pagkatapos doon ay paghukom. Ibig sabihin kapatid, nakatakda sa bawat isa sa atin ang kamatayan. Nakatakda yung pong paghihiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. Maniwala po kayo sa hindi. Bata o matanda, mayaman o mahirap, nakatakda ang kamatayan mo kapatid. Yes, maaaring malakas ka ngayon. Opo, maaaring maganda ang trabaho mo. Maaaring mayaman ka, meron kang kotse. Pero ang sabi sa Bible, nakatakda ang kamatayan sa isang tao. And after this, the judgment. Ang problema mga kaibigan, mga kapatid, kung nakatakda ang kamatayan sa atin, saan po patutungo ang ating kaluluwa? Pastor, hindi ko po alam kung saan patutungo ang kaluluwa. Basta ako po ay gumagawa ng mabuti. Basta ako po ay hindi nangagrabyado sa kapwa. Basta ako po ay nagbibigay sa mahihirap. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi po sa Bible, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos maliligtas ang tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. I don't care kung gaano ka kayaman. I don't care kung gaano ka kabait. The question is, meron ka bang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus? Yung dati mong kasalanan ay pinagsisihan mo, tinalikuran mo, at ikaw ba ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus? O sa kabilang banda ba, pag Sunday tayo ay nasa simbahan, tayo ay nagbabawas daw ng kasalanan, pero pagdating ng Monday, bumabalik ka sa pag-inom ng alak, bumabalik ka sa pag-abuso sa substance, bumabalik ka sa pangangalunya. Kapatid, hindi tunay na pagsisisi ang ginagawa mo. Ang tunay na repentance, ang tinatawag sa Greek ay tinatawag na oikonomia, which is pagbaliktad ng iyong isipan, a change of mind. Meron ka sa sarili mo na dati mong ginagawa, ngunit kung nakilala mo ang ating Panginoong Hesus, ito ay iyong tinaligdan, ito ay iyong tinanggal sa iyong buhay, bagkos ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Bible, if any man be in Christ, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things have become new. Ibig sabihin, kapag pala ikaw ay tunay na kay Kristo, ikaw pala ay tunay at ibang nilalang na. Hindi mo pa pwedeng sabihin na ikaw ay nananampalataya kay Kristo, pero hindi ka nagbago. O mga kaibigan, mga kapatid, yun pong isang magnanakaw doon sa krus, nakasama ni Kristo, nakabayubay doon sa krus. Hey, hindi po siya mayaman, hindi po nakagawa at hindi rin po pinautis, mga kapatid. Yes, no, darating yung time, you will suffer the loss sapagkat hindi mo pinakinggan ang salita ng Panginoon. Yung pong magnanakaw, wala pong religion yun. Yung pong magnanakaw na nasa kanan ni Kristo, hindi po yun mayaman, no, hindi po yun binautismuhan. Pero ang sabi ng Panginoon na siya ay nanampalataya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo doon sa iyong kaharian. That is acceptance, that is faith in Jesus Christ. Kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kayo din kakasamahin kita sa paraiso. Marahil dito sa lupa, kapatid, kaibigan, ikaw ay naghihirap. Ano po? Marahil dito sa lupa, ikaw ay katulad nung magnanakaw na halos isang kahig, isang tuka. Marahil tulad nung magnanakaw, tayo ay walang religion, tayo ay walang anuman. Ngunit ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
John 14:6, ang sabi po doon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang siyang buhay, at siyang katotohanan. Kapatid, wala pong iba, hindi po pinag-uusapan ang religion. Ang pinag-uusapan natin kung ikaw may tunay na relasyon sa Panginoon. Wala kang ibang papasukan, kundi ang ating Panginoon Jesus, sapagkat siya lamang po ang tanging daan. Ang sabi po doon, the way, the truth, and the life. Yan po denotes a singular. Siya lamang po ang daan. Siya lamang po ang buhay at siyang katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid, wala man tayong yaman dito sa lupa. Wala man tayong pag-aari sa lupa. Ngunit kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus, kapag ikaw ay tunay na nanampalataya sa Kanya, walang string attached, no? Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito sa John chapter 3, verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Kapatid, kapag ka pala hindi ka na nampalataya sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay walang buhay na walang hanggan. Ngunit kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marahil po, kapatid, kaibigan, naririnig mo yung aking tinig. Marahil sa gitna ng ingay, marahil ikaw ay kinakausap ng Panginoon. Marahil ikaw ay kinakausap ng banal na Espiritu. Nais ko lamang gawin mo, ikaw ay manalangin dyan sa iyong pinaupuan. Ikaw ay manalangin dyan sa iyong kinakatayuan. At ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Ikaw ay humingi ng patawad sa Panginoon Diyos sa lahat ng kasalanan na iyong gawa, sapagkat ang sabi sa Acts chapter 20 verse 21, repentance unto God and faith toward Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng pagsisisi ng ating kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Nais ko tayo ay panalangin ko po kayo. Kung naririnig mo ang aking boses, kung naririnig mo ang sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, bakit hindi ka pumigit? Tayo po ay manalangin. Tayo po ay i-guide ko po kayo sa pananalangin. Ipapanalangin ko po kayo. At tayo po ay hihingi ng tawad sa Panginoon. At siya po ay ating tatanggapin sa ating kalagitnaan. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ito na kung saan kami po ay nakapakinig na salita mo. Salamat po Panginoon, sapagkat ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin sa gitna ng amin pong mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa amin pong kasalanan, at ako po ay nananampalataya sa inyong pong ebanghelyo at sa inyong pong pagka-Diyos. So ako po ay humingi ng patawad sa lahat ng kasalanan, at ito po ay linisin nyo ng inyong banal na dugo. Maraming salamat po Ama. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po ay nanalangin, ang sabi po sa John 1:12, but as many as believe Him, to them gave He power to become the sons of God. Ang tunay po na saints, ang sabi sa Bible, yung mga tunay na palataya sa Kanyang pangalan. Ang sabi po dun sa John 1:12, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na maging anak niya. No? Sapagkat ikaw ay dating makasalanan na nampalataya sa Kanya. Ang tawag po sa atin ngayon, kung ikaw ay tunay na nampalataya, ikaw po ay anak ng Diyos. Okay? Sabi po sa Bible, kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Nawa po ay pagpalain po kayo ng Diyos at kayo po ay magpatuloy na manampalataya sa Kanya. Ako po nga pala ay si Preacher John Platon. Ako po ay galing sa Shekinah Glory Baptist Church, dyan po sa may Natividad Street, sa may San Pablo, Morong, Rizal. Maraming salamat po. Lahat po tayo ay pagpalain po ng Panginoon.
Ay, salamat po ha. God bless po.